Ayun, welcome to MRC Tech. So, ang video tutorial na gagawin natin ngayon ay ang bagong update ni Tesla sa Computer System Servicing NC2. So, ang gagamitin natin ngayon for server computer ay Windows Server 2012 R2. At para naman sa client computer, ang gagamitin natin ay Windows 10 Pro version. So, ang task natin ngayon is mag-i-install tayo at magko-configure ng ADDS or Active Directory Domain Services at Domain Name System Server or yung DNS natin. So, yung unang gagawin natin. Next is gagawa naman tayo ng domain. So, example na gagawin nating domain ay mrctech.local. Pangatlong gagawin natin na task ay gagawa tayo ng user account. So, halimbawa, Marcolita at Rainier Camelosa. Okay, umpisa na natin. So, ito ang ating Server 2012 R2. So, naka-install ito sa VirtualBox machine. So, gagamit lang ako ng VirtualBox machine. At ito naman ang ating para sa client, Windows 10 Pro version. So, bago natin umpisan, yan, login muna natin itong ating Windows server. Okay, enter natin ang password. Yan, palaki na rin natin. Yan, hintayin natin na mag-open ang server manager. So, ganito na ngayon ang user interface ng Windows Server 2012. So, ibang-iba doon sa dati na 2008 R2. So, bago natin umpisan na mag-install at mag-configure ng server rules, unang-unang gagawin natin ay ang initial configuration task ng ating computer. So, papalitan natin ang ating time zone. Magpapalit din tayo ng IP address at ng computer name. So, unahin natin ang time zone na palitan. Ito. From Canada, gagawin natin siyang +8. So, kahit na ano naman doon sa +8. So, Taipei na lang ang gagamitin natin. +8. Ito. Yan. Then, click lang natin ang OK. Then, next is to change the date and time. So, ngayon ay 9:14 PM, October 15. Yan, advance masyado. Yan, October 15 na alas 9 ng gabi. Yan, click OK. Yan, save na siya. So, makikita natin dito, Canada pa rin. Refresh lang natin itong ating server manager. Yan, okay na siya. +8 Taipei. So, next is IP address. So, magagawa na tayo dito ng static IP address. Click natin ang properties. So, for example, ang IP address na gagamitin natin ay 188.1.4.3. Yan, sa subnet mask, hayaan natin default lang. Yan, click OK to save. Yan. So, okay na ang ating IP address. Double check natin sa details. So, 188.1.4.3 subnet mask 255.255.0.0. So, next, papalitan natin ay ang computer name. So, ito ang pinaka-last na lagi nating papalitan, ang computer name. Kasi kapag inuna natin ang computer name, magre-restart ito. So, sayang yung oras. Kaya unahin na natin ang magpalit muna ng time zone at ng IP address. Okay, computer description. Lagyan lang natin dito, server computer. Then, click natin change. Yan.
Computer name, for example, ayan, server 12 para sa server 2012. Then click lang natin OK para mag-save. Ayan, you must restart your computer to apply these changes. Just click OK and close and click restart now. So magre-restart yung computer natin. Hintayin lang natin na makapag-login ulit. Ayan, pag login yan, okay na. Napalitan na yung computer name natin, which is si server 12. Ayan. Then control alt delete, then type natin si password para makapag-sign in. Then hintayin lang natin mag-pop up or mag-open yung server manager window. Pag hindi nag-open, then tayo na mag-open. Click lang natin yung icon dito malapit sa start menu. Yun ang ating server manager icon. Then next, okay na. Double check natin. Click natin ulit ang local server. So ayun, okay na siya. Server 12 and 198.1.4.3 ang ating IPv4 or Internet Protocol version 4. Plus, ang ating time zone ay okay na. So, ibig sabihin, ready na yung ating computer. Pwede na tayong makapag-start na makapag-install ng server rule. So, ang una nating install na server rule ay ang ADDS. So, click natin itong dashboard. Then, click Add Rules and Features. Yan, click lang natin ng Next. So, as is na tayo dyan. Next lang ulit. Then, name server 12.1.8.1.4.3. Okay na yan. Click lang natin ulit ang Next. Tapos, select natin dito ang Active Directory Domain Services. Then, Add Features. And, click Next. So, sa DNS, hindi na natin kailangan i-check yon. Automatic yon may install. Or pwede pa rin naman kahit na isabay na natin. Eto. Yan. Pero ang gagawin ko, yan, ay hindi ko na siya isasama. Papakita ko sa inyo mamaya na automatic mag-i-install na ang DNS server kahit na hindi natin siya i-select. So, click lang natin next dito ulit. Then dito, default na, wala na tayong idadagdag na features. And click lang ulit ang next and click restart the destination server automatically if required and click yes. So kiniklik natin yung restart the destination server automatically para pagkatapos ng installation is automatically mag-re-reboot yung ating computer. Then pag okay na yan, click na natin ang install. Then hintayin lang natin matapos ang installation process ng Active Directory Domain Services or the ADDS.
Ayun, okay na. Na-install na ang Active Directory Domain Services or the ADDS. So, next na gagawin natin after installation ng ADDS is ipopromote na natin yung server to a domain controller. So, dito ilalagay na natin or magki-create na tayo ng new domain. So, ito, click lang natin ang promote this server to a domain controller. Yan. Then, wait lang natin ang deployment configuration. Dito sa deployment configuration, select lang natin ang add new forest. Then, type natin dito yung root domain name. So, ang ilalagay natin ay ang mrctech.local. So, ito ang gagawin kong halimbawa ng isang domain name natin. So, mrctech.local. Then, click next. Ayan. Then, type na natin dito yung password para doon sa ating domain. Ayan. Pagka okay na, click lang natin ang next. Tapos dito, wala natin gagawin. Click lang natin ulit ang next. Tapos check natin mamaya kung ano ang NetBIOS domain name. Dapat yon ay mrctech ang magpapakita. Ayun, okay na si mrctech. And click next. Ayun, okay na. Dito sa database folder, log files folder, and sys volume folder, default lang ito, hindi na natin babaguhin. Click next lang ulit tayo. Then, sa review option, kung okay na to, na-check na natin lahat, then click na natin ang next. Then, sa prerequisites check nyan, check nya lang kung okay ang ating domain. So, kapag okay yon, walang problema, click lang natin ang install. Yun, hintayin lang natin matapos ang installation process para naman doon sa ating domain name na si mrctech.local. So, pagkatapos nyan, automatically na-installed na rin at na-configure na rin natin si DNS and ADDS ng magkasabay. So, susunod na ito, pagkatapos nating ma-install, is gagawa naman tayo para doon sa reverse lookup zone ng ating server host. So, hintayin lang natin matapos ang installation process ng DNS. Ayun, okay na. Then next is ilalagin na natin ngayon. Press Ctrl Delete. Ayun, so andito makikita nyo na meron na ang ating domain, mrctech. And ang username natin is si administrator. Then open na natin. Type lang ang password. Ayun, okay na. So pasok na tayo ulit sa ating server account. Check natin kung na-install at na-configure na rin yung ating ADDS and DNS. So, click natin ang Server Manager. Yan, Server Manager, copyright 2013. Yan, hintayin lang natin. Medyo bumabagal. Tatagalan siya mag-process doon sa installation or sa pagkokompleto ng installation process niya. So yan, naglo-loading na ang ating server manager dashboard and makikita nyo meron doon. So ayun,
andito na ang ADDS, andito na rin ang DNS. So, na-install na agad yung dalawang server rule niya. So, tingnan natin dito. So, check din natin ulit kung naka-check na rin ba si DNS. Ayan, si DNS installed na siya. And yung ADDS din natin ay installed na. So, next na gagawin natin is to configure the reverse lookup ng ating DNS. So, click natin itong DNS. Ayan, loading siya. Then, next, right-click natin dito sa server 12. Then, click natin itong DNS Manager. Ayan, open natin. Expand natin si server 12. So, andito na si reverse lookup. Ayan. So, wala pa siyang lookup zone kaya gagawa natin. Pero itong forward lookup zone, automatic meron na. Ito na yan. Ayan, check lang natin. Ayan, no? Meron na siya. So, ngayon, kokopya natin dito yan sa reverse lookup zone. So, ang gagawin lang natin, right-click, then new zone. Click next lang natin. Yan, as is na yan. As is na rin dito. Dire-diretso lang. Yan, so ilalagay natin dito is dapat range ng IP address ng server natin. So, ang IP address ay 188.1.4. Then, click lang natin ang next. Ayan, kahit alin dito ang iselect nyo, pwede. So, eto na lang. I-select natin. Then, next na natin ito and finish. So, andito na. Meron na tayo. Ayan. So, ngayon, gagawa na tayo dito ng new zone resource na gagamitin natin ay ang new pointer PTR. Aray, kumpate. Ayan. Click lang natin ito. Then, browse lang natin yung host name na nandoon sa forward lookup zone. Click lang natin ang browse, then server 12, double click din natin si forward, then double click natin si MRC Tech, hanapin natin dito si server 12. Eto na siya. Ayan, click natin okay, and okay. Ayan, meron na tayo rito. Then, okay na ang ating DNS, okay na rin ang ADDS natin. So, next na gagawin natin ay ang makapag-create ng user account. So, dahil na-install na nga natin ang ADDS, so automatically, ang Active Directory users and computers ay may install na rin. So, eto yon. So, click lang natin itong tools. Then, click natin ang Active Directory users and computers. So, expand natin itong ating domain, mrctech.local. So, andito lahat ng mga users account natin na built-in. Pero ang gagawin natin ay gagawa tayo ng organizational unit para separate kung nasaan natin ilalagay yung mga users na gagawin nating account. So, right-click lang natin itong mrctech.local domain. Then, click new and click organizational unit. So, pangalanan na lang natin ito ng MRC Tech OU or organizational unit para doon sa MRC Tech. Then, ito, uncheck na natin para kapag gusto na natin siyang i-delete later on, so pwede natin siyang ma-delete. Okay na? So, yun. Okay na. Napag-create na tayo ng organizational unit. So, dito natin ilalagay yung mga user accounts na gagawin natin. So, yung example ng users account kanina is ang Mark Olita at Rainier Camelosa. So, make sure na nandito tayo mismo sa MRC Tech OU. So, gagawa na tayo ng user. Click lang natin itong icon na ito para sa user account. Ayan. Then, first name, Mark. Last name, Olita. So, user login name niya, lagyan na natin ay Mark Olita.
Then pag okay na, click lang natin ang next. Then type na natin ang password. Dapat parehas yan. Then uncheck na natin itong user must change password at next logon. Para mamaya kapag nilagin na natin yung user account, hindi na tayo kailangan magpalit pa ng password. Yan, click lang natin ang next and finish. So okay na, meron na tayong first account, Mark Olita. Next, gagawa tayo ng second account natin. Pwede natin ditong i-click ulit or i-copy na lang. So, ang gagawin ko na lang is copy. And then, type natin Rainier Cameloza. So, logon name niya, Rainier Cameloza. Yun, okay na. Pag okay na, click lang natin next. Then, type lang ulit ang password. Yan. Pag okay yan at match, next natin, ayun, the password did not match. Ibig sabihin, iba ang na-type kong password. Yan, try ulit natin. And click next. Ayun, okay na siya. And finish. So, ayun, okay na. Nakapag-create na tayo ng user's account. So, okay na ang ating ADDS and DNS installation and configuration. At the same time, nakapag-create na rin tayo ng user's account. So, hanggang dito na lang itong ating video tutorial sa pag-install ng ADDS and DNS. So, ang domain name na example na ginawa natin ay ang mrctech.local plus nakakapag-create na rin tayo ng user's account, Mark Olita and Rainier Cameloza na separate ng organizational unit. Ito, nasa MRC Tech organizational unit siya. So, sa next video natin is installation naman ng DHCP at kung paano natin i-join yung ating client computer doon sa ating domain na si mrctech.local. Okay, good luck sa inyong lahat.